Guys, for today's video, tatalakayin natin itong very alarming na story or incident na nangyari sa isang Maya user. Apparently, isa rin siyang social media influencer or social media content creator sa YouTube. And kung gusto nyo siyang suportahan, panoorin yung naging issue niya about Maya, puntahan nyo po siya. Ayan, si Sir John. So, check nyo po para magkaroon kayo ng buong idea about kung anong nangyari sa kanya. To give you an insight kung ano yung nangyari, nalimas po ang kanyang emergency fund. Nagkaroon siya ng utang sa Maya Credit and sa Maya Personal Loan. As in, ninakawan siya, nilimas lahat yung pera at nangutang pa. Medyo nakakalungkot po itong story na to, but I think this is somehow a new modus ng mga scammer or hackers. So, it is best din na pag-usapan natin to and yung lesson na kailangan nating matutunan dito sa story ni Sir John. So, pag-usapan po natin yan. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel na to, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yan, hindi ko na lang po i-play dito sa video na to yung video ni Sir John, but just to give you context, ayun na nga po, just recently po, nawalan po siya ng pera sa kanyang Maya Bank Savings Account. Nagkaroon pa po siya ng utang sa Maya Credit and also sa Maya Personal Loan. Okay, ganito po yung nangyari per the video. But again guys, para sa kabuuang story, puntahan nyo po yung page ni Sir John and supportahan nyo rin po siya by subscribing to his channel para somehow naman po makatulong po tayo sa ad revenue niya dahil dun sa nanakaw sa kanyang malaking halaga. To summarize the story, nakatanggap daw po siya ng text like this po coming from Maya. And itong text na to, sabi meron daw binalik na pera sa kanya and to confirm yung details ng perang binalik sa kanya, mag-login daw dyan sa link na pinadala. So, yeah, kung titingnan mo nga naman, sa isang tinginan, nakalagay Maya yung nag-send. Siyempre, Maya naman pala nag-send, so pagkakatiwalaan na natin yan. So, di ba? Sila yung official channel kasi, na sila lang pwede mag-send ng mga ganyang mga bagay, di ba? And kung mag-send naman yan using a number, alam naman natin na scammer na kagad yun, di ba? So, ito, official Maya channel ang nag-send ng text message. So, ang ginawa niya, nag-login nga siya dun sa site na yon, nag-enter siya ng information niya, and then the OTP, yun na po yung simula. Going back here, yung nakalagay po dyan is Paya Maya. Diba? Hindi po siya Pay Maya. Paya Maya yung, yung website. Kung yung unang tingin mo, kala mo talaga Pay Maya. Pero wrong spelling pala siya. Diba? So, yun actually yung nag-lead sa pagnanakaw sa kanya. Yung website po na na-click niya ay isang phishing website wherein kinuha po yung login, and the password, and the OTP. And then sabi niya, after niya mag-login doon, bigla na siya nakatanggap ng mga OTPs for personal loan and Maya Credit. So, kinlose niya daw kagad and tumawag na siya sa customer service. Doon niya na-confirm na nalimas na nga yung emergency fund niya na nakakahalaga ng 100,000+. Plus, nagkaroon pa siya ng additional utang. Yun. So, ang sabi daw ng customer service ni Maya, mukhang na-hack daw yung cell tower. And yung hacker na nakahack ng cell tower, yun daw yung nagpadala ng message. So, nung nalaman niya yan, so pinag-send daw siya ng dispute form and kinapi niya si BSP. Pero as of this time, wala pang update kung mababawi niya ba or hindi. Pero sana mabawi niya. But para sa akin, I think, hindi ko sigurado kung may chance or may maliit na chance. Kasi parang kumagat tayo sa sa phishing dun sa modus. Kaya kahit papano merong may lapses si Sir John. But syempre, kahit sino naman talaga na unang tingin mo, akalain mo talaga na coming from Maya talaga yon. Syempre, kung alam naman natin na hack yung official channel na yun, ba tayo maniniwala doon, di ba? So, yun na nga. Kung may idea pala tong si Maya na may ganung instances ng hacking, hindi dapat nag-send blast na siya sa lahat ng customer niya na
merong ganitong modus na pwedeng ma-hack yung cell tower, hindi nila ginawa. Kasi, although sinasabi nila possible yun, syempre papahangit yun sa pangalan ni Smart or ni Maya, di ba? Kaya, hindi nila ginawa yun for sure. Para sa akin lang meron pa ring pananagutan si Maya in this case. Kahit nagamit yung kanyang pangalan, pero kasi parang yun yung official channel niya So, hindi ko alam sa mga lawyers dyan, sa tingin nyo po ba in this case may pananagutan dito si Maya dahil nagtiwala yung customer nila na official sender ay si Maya. Though, I must say na laging sinasabi ni Maya na never click any link or Maya will not send a link to your mobile devices. And also, never click and share OTPs. Though, yeah, hindi niya shinare sa tao, pero sa website niya shinare na naklik niya nga yung link. So, yun yung naging reason kung bakit siya nawalan ng pera. Also guys, hindi naman po ibig sabihin na itong modus na to ay pang Maya lang. Meron na rin po ako nakikita na post from the internet na pati si GCash nakakatanggap ng mga ganitong text messages. Hindi rin malayo na pwedeng mangyari na pati mga banks natin, official channels sa text message ng mga banks natin, mga East-West, BDO, BPI, etc. ay may spoof na rin or mahahack na rin ng mga hacker scammer na to. So, I want now to discuss this operandi. So, tinatawag daw nila itong cell network exploitation. So, sabi dito from Google, ayan, sinearch ko, cell network exploitation is the act of using the vulnerabilities in cellular networks to gain access to data, track people, or spy on communication. Hackers can exploit vulnerabilities in a number of ways, including, medyo technical na to, signaling system. 7, vulnerabilities in SS7 can be used to reroute cellular data. Itong IMSI catcher, also known as Stingrays, this device can use to track people. Ito naman. Protocol weakness. Newer technologies like 5G may have protocol weakness that can be exploited. Malicious app, social engineering, phishing attack din. So, unsecured Wi-Fi, outdated software, and weak password. So, yun yung tinatawag na cell network exploitation na, yun nga, posibleng nangyari nga sa kanya na merong isang hacker or grupo ng hackers na hinak yung cell tower dyan sa kanila. Tapos, siguro, nakita nila yung vulnerability. Pwede tayong maki-ride on tayo dito sa number ni Maya. Pwede natin mag-send ng text message. So, yun, nag-send sila ng, ng phishing text with the links and yun nga. So, number 1 rule talaga dito is never click any link. Sa email, sa Facebook, ayan, sa text, sa WhatsApp, sa Viber, never click a link. Pangalawa ay, syempre, never share OTP. Yung na nga lang guys tumawag ako sa credit card ko. Yung credit card, meron silang telephone PIN na sinisend sa cellphone to verify na ikaw yon. So, yun pa nga lang medyo hindi na ako confident dun sa telephone PIN. Kasi meron akong isang credit card din na ganun, may telephone PIN din na ipapadala sa cellphone mo. Pero, sasabihin dun sa IVR, sasabihin niya, please enter the telephone PIN that we sent to your phone. O at least, automated voice yun. So, i-enter mo. Yung isang credit card ko, yung East-West na tinawagan ko, nag-send ng telephone PIN, tapos tinatanong ng agent. O, di ba? Para sa akin, hindi na ako agad komportable doon. Kaya sinabi ko, bakit ganito? Bakit hindi IVR yung nagtatanong sa akin? Bakit ikaw? Sabi niya, pwede naman po tayong manual verification kung hindi kayo confident sa telephone PIN. And then, ganun na nga yung nangyari. So, yun. Pangalawa is never share your OTP. Pero guys, hindi natin siya masisisi, si Sir John, kasi talagang mapanloko talaga. Kahit siguro ako nung unang tingin ko, kala ko pay Maya or Maya yung nag-send. Pero wala Again guys, please head over to Sir John's YouTube channel. Check nyo po yung video niya and show some support po, please. Yun lamang po for today's video. For our question of the day, mas concern ko right now yung mental health. Yung stress na nadulot nung incident na ninakawan ka. Actually, naranasan ko rin yan. I have my own share of story. But ang gusto kong itanong po sa inyo for our question of the day, ano po yung mga ways na ginawa nyo or ginagawa nyo to recover from this kind of heartache? Either, kunyari,
nawalan po kayo ng ganyang kalaking pera, niwalayan po kayo, o etc. etc. Yung medyo masakit talaga sa puso, ano po yung mga ginawa nyo to recover? Para naman makapagbigay tayo ng advice kay Sir John kung paano niya papakalmahin ang sarili niya during this stressful time na nangyari sa kanya. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout sa pamilya ko sa Pilipinas, Glinogo family. Yan. Shoutout po sa Glinogo family at shoutout din po kay at Marites Madera. Thank you so much for watching and supporting my channel. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!